Sabi sa message nung OLA, isang contact reference daw na pinrovide ng OLA victim ay maghahabla ng kaso dahil ginamit yung kanyang number ng walang pahintulot. At yung SEC raw ay magte-trace ng kanyang account kapag napatunayan na nagko-commit daw siya ng fraud ay kakasuhan daw at magbumulta yung OLA victim. So pag-usapan natin sa video ito. Pero bago ng lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito is malaking tulong din po sa aking channel ang inyong pag-like, pag-share at pag-hit ng mga notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So, disclaimer, hindi po ako wala promoter, hindi po ako wala agent, at hindi po sponsor dito mga videos natin ito. Ginagawa ko po ito mga ganito is nagre-review rin po tayo ng mga OLA para magkaroon kayo ng mga tamang expectations kung ano yung mga pwede kong i-share sa inyo, real shared experience na maaaring makatulong sa inyo kung sakasakaling kayo ay susubok umutang sa mga ito. Tandaan nyo, hindi ko kayo hinihikayat na umutang at mangutang dito sa mga online lending apps. Ginagawa ko po ito para magkaroon kayo ng tamang expectations and heads ups para sa inyong karapatan at kaalaman na magkaroon ng mas malawak na pangunawa dito sa mga abusadong online lending apps. Okay? So ito sabi, sa nabasa kong post, okay? Dear client, this is the final warning for you. You have to settle your payment today because one of your contact reference that you provide, they wanted to sue you for using their number without permission. Also for using fake numbers, which our company can sue fraud. Once na hindi mo siya ma-settle, mawawarning ang kanil legal department at mismong SEC ang magtitrace ng inyong account. Once they found out na you're committing fraud and using someone's number, maaari kang makulong or magmulta ng malaki. At hindi lang yon, ikaw ay nakikita ni system na walang balak magbayad. Kaya patong-patong na kaso at multa ang pwede mong abutin kapag hindi ka nag-settle today. So, liwanagin natin itong mga pinagsasabi nitong kolokoy na OLA. Okay? Simulan natin doon sa meron daw magsasampa na kaso doon sa contact reference dahil wala raw paalam na ginamit daw yung number niya. Ito no, real experience to nung pamangkin ko ngayon. Kaya naranasan ko ngayon mga ko ngayon dahil doon sa isang OLA. Yung Gora Lending, mag-ingat kayo dyan. Grabe yan. Advice ko sa inyo, iwasan nyo yan. Pero sa iOS lang na-download yung Gora Lending na yan. Coops yan masyado. Ano yan yan? Ngayon, itong contact reference na ito, magpapail daw ng kaso. The same scenario ngayon, nung pamangkin ko, nakakasuhan siya, ipapablatter siya sa barangay dahil hindi niya alam na ginamit daw yung kanyang number at ginawa daw co-maker o guarantor doon sa utang na ginawa niya doon sa lending apps na yan. Okay? Paalala lang, no? Kung sakasakali may magsasabi sa inyo nakakasuhan kayo o sasampahan kayo ng kaso, ipapablatter kayo sa barangay, wala namang problema ron eh. Okay, bahala kayo, diskarte na rin yan. Kasi may mga taong hindi marunong kumunawa, hindi alam kung ano yung prosesong ginagawa nito mga online lending apps. Lalo na kung hindi nila naiintindihan yan. Lalo kung hindi naman nila subukan yan at ngayon lang nila nalalaman. Ngayon, pag pumunta yan sa barangay, yung mga nagreklamo sa inyo, nagpapablatter, pag-usapan nyo sa barangay at ipaliwanag ninyo na kayo ay hindi nagbibigay ng mga number ng kung sino-sino at kukunin lang at tatawagan lang nito mga kolokoy ng mga OLA. Tulad niya, no, papablatter na yung pamangkin ko. Natawa na lang ako, no, sabi ko, hindi kasi niya siguro alam, wala siyang ideya about their system procedures na ganyan, na kahit sino nila tatawagan nila, kahit hindi naman contact reference na ibinigay. Tandaan nyo, ha? Pero bahala sila, it depends kung ano yan. Kasi sa barangay naman, pag-uusapin naman niya kung sakasakali. At kapag napatunayan naman na yung mga OLA ni talaga nang-aabuso, wala naman magiging problema. Sa totoo lang, no? Kasi totoo lang pag maranasan ko yung ganyan, usapin ko lang yung tinawagan. Kasi bigla sa akin, hindi naman binigyan ng contact, di ba tinawagan? So, kaya sino may kasalanan? E di yung kolokoy na OLA. E di ito yung sinabi niya, no? Kapag daw napatunayan na kanilang gumagamit siya ng mga peking numbers, na which is totoo naman. Kapag kayo gumagamit kayo ng mga fake numbers, ay maaari talaga kayong masampahan ng kasong estafa o fraud. Dahil nga, nagbigay kayo ng mga maling impormasyon sa kanila. Pero,
kung OLA ang usapan at nagbibigay at sinasabi nakakasuhan kayo, I doubt nakakasuhan kayo ng mga yan kasi yung mga yan hindi nga lumalabas sa office nila. At ito pa yung mas nakakatawa. At mismong SEC ang magtitrace ng inyong account. Di mo anong pakialam ni SEC diyan sa mga transaksyon dito sa mga online loan app? Ang tanging pwedeng gawin lang ng SEC ay magbigay ng rehistro o lisensya sa kanila at mamagitan kung sakasakali nagkakaroon ng problema yung loaner at yung lender. Yun lang po yun. Ngayon, mas malala pa nga kasi si SEC hinahanap yung mga kolokoy na OLA na mali yung address. Umaabuso sa fair debt collection practices, mga tumatawag sa mga data privacy, mga gumugulo, mga nagpapagala ng kung ano, hindi ba? Di ba yan nga yung ginagawa nga ng SEC? Tinatanggal nga. Ngayon nga, ang dating 141 o 47 na OLA ngayon, naging 108 na lang dahil tinanggal na sila ron. Binawasan na nga yung mga online loan app na maabuso at lumalabag doon sa mga karapatan ng mga borrower. Kaya ako sinasabi nyo na si SEC magagawa ng tracing para doon sa ginagawang panluloko daw ng borrower, I doubt. Kasi dapat si lender sasagawa ng investigasyon at hindi si SEC. Diba? Ganun kabugok talaga itong mga to eh. Bugok na nga, kulokoy pa. Wala talagang alam sa tamang proseso. Tulad niyan. Oh. Kung totoo naman na gumamit ng fake numbers, sampahan nyo na kasang estapa. Kung napatunayan nyo, yun ang tanong. Ang problema nga, meron daw silang legal department. No? At kapag hindi raw nabayaran yung account o yung kanyang utang ngayon, mapipilitan daw silang magbigay ng patong-patong na kaso at multa. O, di gawin ninyo. Ganun lang kasimple yun. Excuse me. Ganun lang kasimple yun para sa mga online lending apps na talaga, kung kayo talaga legit, pwede nyo gawin yan kung napatunayan nyo. Kaso hindi. Kayo mismo, hindi nyo nga alam kung legal ba kayo eh. O, rehistrado, karamihan dyan. Yes. With the benefit of the doubt, for the sake of the argument, karamihan dyan, mga SEC registered at may mga license to operate at sa list of recorded online lending platform. But hindi lahat ginagawa yun tama at ang legal na paraan ng pagpapautang at paniningil, tandaan ninyo. Unang-una yung ginagawa nila ganito na sasabihin nila na meron daw contact na magreklamo doon sa borrower na hindi nakapagbayad. Ang tanong ba, kinausap nyo ba yung inyong client kung bakit hindi nakapagbayad? Bakit mas inuna nyo pang kausapin yung mga contact reference kaysa doon sa mismong borrower? Di ba? Mali. Mas una nyo tinatawagan yung mga nasa contact reference kaysa doon sa mismo nangutang. Bakit si SEC yung magpapail ng kaso o mag-iimbestiga doon sa client ninyo? Ganyan dapat kayo gumagawa, di ba? Doon pa lang mahalata nyo na hindi na talaga nila alam yung tamang proseso na paniningil. Lalong-lalo na yung pagpapautang. So, kung nakaka-receive kayo ng mga ganyang klase ng mga messages sa inyo, mas mabuting file nyo ng complaint sa PAOK. Okay? Ipunin nyo yan, ipaalam ninyo para alam din ng PAOK na meron kayong mga complaints against ganitong klase ng mga online loan apps. So yun, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa uulitin.